Kakauwi ko lamang galing sa trabaho nun. Dumiretso agad ako sa kwarto at pagpasok ko, umupo agad ako sa may upuan. Nakaharap ako sa salamin nun habang nagsiselfone. Naaninag ko sa salamin na bumubukas yung aparador at nilapitan ko para isara. May babae akong nakita sa ibabaw ng aparador ko. Nakahiga siya, tapos yung ulo niya nakalaylay. Agad akong lumabas ng kwarto nang dahil sa takot. Magandang araw sa iyo, Takip Siling. Ako nga pala si Jen. Hindi ko tunay na pangalan. Gusto ko lang ibahagi ang aking karanasan. Ganito kasi, nagpasami sa akin ang tita ko magpa-check up. Sobrang sakit daw ng ulo niya, kaya sinamahan ko. Mga 9 ng umaga kami pumunta doon. Sobrang excited ako. Pero nung nandun na kami, parang gusto ko na lang umuwi. Kasi hindi siya yung ni-expect ko. Pagbaba pa lang namin, biglang nag-iba na ang pakiramdam ko. Bigla akong kinilabutan. Nakakatakot kasi yung itsura ng ospital. Alam mo yung luma na yung design niya. At isa pa sa nakakatakot, hindi siya nasisinagan ng araw. Gusto ko na lang sana na umuwi kasi natatakot ako. Ang sabi ng tita ko, ang OA ko daw. Ang laki ko na daw pero matatakotin pa ako. Almost 2 hours ang biyahe papunta doon. Kaya pumayag na akong sumama. So ayun na nga, sobrang nakakatakot yung arkitektura niya. Yung clinic na sa babang parte ng ospital. Yung parang underground. Yung pagpasok namin, may 2 pasyente at 3 nurse. Pinaupo muna kami, tapos pinapasok na si tita sa loob. Hanggang ako na lang ang nakaupo dun. At kung saan-saan na nakakapunta yung tingin ko. Maya-maya, may dumaang babae. Mukhang pasyente siya. Dahil nakasuot siya ng bestidang puti. Tinignan ko siya sa muka at tumingin siya sa akin. Pero iba yung tingin niya. Para bang galit na galit siya sa akin. Kaya bigla akong umilag ng tingin. Habang papalayo siya at tumingin ako ulit. Pero pagtingin ko, nakatingin pa rin siya sa akin at nakangisi na ito. Sobrang kinabahan ako at tumingin ako sa floor na dinadaanan niya. Laking gulat ko nang wala siyang anino. Yung sahig, sobrang kintab. Kaya makikita mo yung reflection ng isang tao. Sobrang natatakot na talaga ako. At ang tagal pa ni tita kasi magpapa-ECG pa daw siya. By the way, wala na pala akong kasama. Sa labas ng hallway, nagtataka ako kasi ba't wala ng tao? At ayun, nagsaselfone na lang ako. Nang may lalaking lumabas sa isang kwarto at dumaan din siya sa akin. Di na ako tumingin kasi nga natatakot ako. Pero yung tumingin naman ako sa dinadaanan ng lalaki, wala na naman itong anino. Kaya napilitan akong pumasok sa loob. Habang naglalakad ako, tinignan ko yung reflection ko. Andun naman, tas may anino naman ako. Kaya ayun, patakbo ako papasok sa loob. Nagulat ko ata sila tita at yung doktor. Kaya tinanong ako kung bakit. At kinuwento ko lahat na nakita ko. Ang sabi sa akin ng doktora, huwag ko na lang daw silang pansinin. Tas maya-maya, may pumasok na nurse. May pasyente daw na namatay. At ayun, tapos na rin naman ang check-up ni tita. Kaya lumabas na kami. Nung pupunta na kami para magbayad sa cashier, madadaanan mo ang morgue. Tamang-tama nakabukas. Kaya makikita mo yung nasa loob. Tapos yung babaeng kaninang nakikita ko, nandun siya sa loob, patay na. Kaya kinuwento ko kay tita na siya yung nakita ko kanina. Pero hindi naniwala si tita.
Hanggang dito na lang po. Salamat. Ako si Manuel, 33 years old. Bagong kasal sa kasintahan ko ng 5 years na si Christina. Nakabili kami ng bagong bahay dito, banda sa Rizal. Pinag-ipunan namin ito ni Mrs. ng ilang taon. At sa wakas, nakalipat na din kami ng bahay. Simple lang ang bahay, may 2 floor na may 3 kwarto sa taas. Sakto lang para sa isang maliit at nagsisimulang pamilya. Wala pa naman kaming anak, kaya maluwag pa ito sa ngayon. Malamang 1 kwarto lang ang magagamit namin. Nagustuhan ko sa lugar na ito kasi malayo sa syudad. Tahimik at sariwa ang hangin. Medyo hinahanap ko yung setting ng lugar na kinalakihan ko sa probinsya. May mga kapitbahay kami, pero hindi ito dikit-dikit. Mga 2 blocks ang layo. Kung meron man, mas gusto ko yon. Para walang ingay ng kapitbahay ang maririnig namin. Minsan, naiwan akong mag-isa sa bahay kasi umuwi muna si Tina sa nanay niya para umattend na reunion. Hapon nun at wala din akong kausap at wala din magawa sa bahay. Nagdesisyon akong maglakad-lakad sa labas at magpahangin na din. Mga 5 meter na ang layo ko sa bahay. At nadaanan ko ang pinakamalapit kong kapitbahay na nagwawalis siya noon ng mga tuyong dahon sa tapat. Siyempre, binati ko. Kahit hindi pa kami magkakilala. Magandang araw po, nanay. Ay, magandang araw din naman sa'yo, iho. Nakangiti nitong tugon. Ngumiti din ako sabay tumuloy sa aking paglalakad. Hindi pa ako nakakalayo nang bigla niya akong tinanong kung wala ba akong nararamdaman sa bahay na yon. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ko sa kanya. Nakailang palit na kasi yung may-ari ng bahay na yan. Pang-4 na kayo sa loob ng 2 taon. Tinanong ko kung bakit nakailang palit na ang may-ari ng bahay, pero hindi niya ako sinagot ng diretso. Basta sabi niya lang na may nagpaparamdam sa bahay. Hanggang sa tinawag na siya ng anak niya para pumasok at sinabi na huwag na daw siyang magkwento. Nagpatuloy ako sa paglalakad, pero napaisip ako sa sinabi niya. May pag-aalangan ako pagdating sa ganyang bagay. Hindi pa ako nakakaranas na kababalagan sa tala ng buong buhay ko, pati na rin si Tina. Kaya kahit sinabi sa amin na ipabless namin ang bahay, ay ipinagpaliban muna namin iyon. Gabi din ng mismong araw na yon. At nagpapahinga na ako mag-isa sa sala, nanonood ng TV at may hawak-hawak na laptop. Nagche-check kasi ako ng mga message galing sa trabaho. 9 PM na yun ng gabi. Madilim at tahimik na ang buong lugar. Biglang nakarinig ako na nagpapasipsip. Shh! Shh! Hindi ko alam kung sa itaas ba ng bahay, sa likod o sa labas nanggagaling. Pinatay ko din ang TV. Baka kako doon nang gagaling. Hindi ko din naman maintindihan ang palabas dahil busy ako sa paglalaptop. Psst! 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 Nilibot ko ang buong bahay, loob at labas. Wala naman akong nakita kahit na ano o kahit na sino. Nagpasya na ako magpahinga na. Umakyat sa kwarto at matulog. Mga ilang minuto na akong nakahiga at medyo naiiglip na ako nang biglang may nakarinig ako ng malakas na parang may nabasag sa ibaba. Napabangon na ako bigla at dinampot ang lampshade na katabi ko para gamitin kong pamalo.
Inisip ko kasi na pinasok kami ng mga magnanakaw. Lumabas ako ng kwarto, dala-dala ang lampshade at ang cellphone ko para may silbing ilaw. Ayokong magbukas ng ilaw, baka kasi malaman kung sino ang nagising. Dahan-dahan akong bumaba ng hagdan, nakikiramdam hanggang sa makarating ako ng sala. Binuksan ko ang ilaw, inusisa kung ano ba ang nabasag. Nagpunta ako ng kusina pero wala akong nakita kahit na anong basag. Takantaka ako pero wala talaga kahit ano. Kinabukasan, umuwi na si Tina sa bahay. Pero hindi ako nagkwento tungkol doon kasi ayoko siyang matakot. Tulog na kaming pareho. Pero parang ang init ng pakiramdam ko. Kahit bukas naman ang aircon, hindi ako mapakali. Nagdesisyon ako mag-shower muna para ma-preskuhan. Hindi pa tapos ang CR namin sa master bedroom. Kaya doon ako nag-CR muna sa tapat ng hagdan. Mga 5 minutes na shower lang ako at lumabas na ako ng CR. Nagulat ako na makita ko nakaupo si Tina sa may hagdan. Umiiyak ito at nakayuko. Nilapitan ko siya sa bandang likod para tanungin kung anong problema at anong ginagawa niya doon. Papalapit na ako at hahawakan ko na sana siya sa likod. Han, tulog na tayo. Sigaw ni Tina na nakatayo sa pinto ng aming kwarto. Nagulat ako bakit nandun siya. Paglingon ko sa may hagdan ay wala na ang babae. Kinilabutan ako at hindi may paliwanag ang nararanasan ko. At sino ang babae na yon? Balisa ako ng mga sumunod na araw at palaging nasa isip ko ang babae. Naghahanap pa din ako ng kasagutan. Imbis na matakot at maniwala sa kababalaghan, nagpunta ako sa kapitbahay ko para itanong kung may nalalaman siya tungkol doon. Hindi rin niya alam ang mga detalye. Pero ang sabi-sabi ng mga unang nakatira ay may nakikita nga sila na babae na umiiyak sa may hagdan. Hindi din nila alam ang istorya nito. Pero ang chismis ay may na-rape down di kalayuan sa lugar namin at pinatay. Kinagabihan, nagdesisyon ako na ikwento sana kay Tina ang mga nangyari, pati na din sa mga kwento ng kapitbahay. Kaso, na-promote siya nung araw na yun. At masayang masaya siya nung gabi na iyon. Kaya pinagpaliban ko muna. Nakahiga na kaming pareho, pero hindi kami natutulog. Nagkukwento pa kasi siya tungkol sa mga plano niya sa trabaho. Nang biglang may narinig kaming nabasag. Nagulat kaming pareho at napatayo sa higaan. Dalawa kaming dahan-dahan lumabas ng kwarto at bumaba kung saan nanggaling ang tunog. Binuksan namin ang ilaw sa sala at doon nakita namin ang lahat ng salamin na mga picture frame namin ay nabasag. Kinabahan kaming pareho at nagtataka. Sasabihin ko na sana ang lahat ng alam ko. Pero hindi pa ako nakapagsimula ay may nakita kaming babaeng nakaupo sa itaas na hagdan. Umiiyak ito at nakayuko. Hindi kami makakilos sa nakita namin. Naparilasa kami sa takot. Hanggang sa tumayo ito at naglakad pababa habang umiiyak. Tumakbo na kami sa labas ng bahay at patungo agad sa kotse para umalis. Pero nakalimutan namin ang susi sa may sala. Pinapasok ko na si Tina sa loob ng kotse at ako na lang ang bumalik sa bahay. Kahit natakot ay dali-dali akong bumalik para kunin ang susi. Nakita ko ang babae ay nasa ibaba na ng hagdan.
Halos kaharap ko na siya. Pero hindi ko makita ang kanyang muka kasi natatakluban ng nanlilimahid niyang mga buhok. Ang puti niyang damit ay namamansyahan na tila mo'y natuyo ng dugo. Puno din siya ng sugat sa katawan, sa braso, sa kamay at sa paa. Papalapit na siya sa akin. Anong ginagawa niyo sa akin? Anong ginagawa niyo sa akin? Nanigas buo kong katawan. Pilit kong kinilos ang mga binti ko. Pero talagang ayaw. Pumikit na lang ako at nag-usad ng dasal. Hanggang papalapit na siya sa akin. Biglang may humawak sa likod ko. Si Tina pala yun. Sinundan niya ako sa loob ng bahay kasi ang tagal ko daw. Luminga-linga ako at wala na ang babae. Kinuha ko ang susi at bumalik sa kotse. Umalis na din kami nung oras na yon. Hindi na kami bumalik sa bahay na yon. At sumang-ayon na sa nanay muna ni Tina tumira. Binenta na din namin ang bahay kahit sa presyong palugi. Simula noon, naniwala na ako sa kwentong kababalaghan. Hanggang dito na lang po at maraming salamat. Unang taon ko sa kolehiyo, kaya sobrang saya ko. Dahil may panibago akong karanasan at kalaman na naman na madadagdagan sa aking buhay. Ngunit, ang kasiyahan nararamdaman ko ay may halong lungkot. Dahil sa unang pagkakataon ay mapapalayo ako sa pamilya ko. Medyo may kalayuan ang aming bahay sa universidad na papasukan ko. Kaya naisipan ng mga magulang ko na ako ay magdormitoryo. Nag-aalangan man at nalulungkot ako nung una. Pinilit kong intindihin dahil mas makakatipid ako sa pamasahe at hindi pa ako mahihirapan sa pagpasok dahil sa loob lang ng aking universidad ang dormitoryo. Ngunit hindi ko pala alam na may naghihintay sa akin na kababalaghan sa bago kong tirahan. May 4 na hall, ang 2 palapag na gusali ng pambabaing dormitoryo at sa hall B ako pansamantalang titira. Sa bawat hall ay may 10 double deck na higaan. Ay bale 2 katao ang kasya sa loob ng bawat hall. Kabubukas pa lamang ng school year, kaya hindi pa puno ang bawat hall ng estudyante. Unang linggo ko sa dormitoryo at may mga bago akong kakilala. Isa na si Gian, sa mga bago kong naging kaibigan dahil magkatabi ang aming higaan at magkaklase kami sa isa namin subject. BS Biology ang kurso niya, samantalang AV in Political Science naman ang kinuha ko. Kakilala din niya ang kaibigan kong si Sel, na kapatid ng kababata kong si Jason. Pumasok din kaming pareho sa ROTC bilang officer, kaya mas lalong naging malapit kami sa isa't isa. Simula nang pumasok na kami sa ROTC ay palagi kaming ginagabi kung umuwi, lalo na tuwing Sabado dahil nag-e-ensayo kami. Pagtapos ng klase namin ay diretso na kami sa headquarters. Nagpapasalamat naman ako dahil may kasabay ako sa pag-uwi. Hindi ko lang maamin sa sarili ko, pero may nararamdaman akong kakaiba, lalo na kapag nandoon ako sa dormitoryo. Tila'y kabigat ng pakiramdam ko. May mga kasamahan ako sa hall namin na nagkukwento ng mga nakakatakot nilang karanasan. Dahil medyo matagal na din silang nakatira doon. Hindi naman ako matatakutin, ngunit tila kakaiba ang nararamdaman ko sa loob ng dormitoryo. Tila'y kilungkot ng paligid. Kahit may mga taong paraot pa rito, sa totoo lang ay naniniwala ako sa mga bagay dito sa mundo na hindi natin maipaliwanag at mabigyan ng kasagutan.
tulad ng mga multo at kwentong kababalaghan na kahit may siyensya ay hindi maturo. Halos 2 buwan na ako nakatira sa dormitoryo nang maranasan ko ang mga dating naririnig ko lamang na kwento sa mga kasamahan ko sa hall namin. Weekly ako kung umuwi sa bahay namin para makatipid ng pamasahe at para na rin makakuha ng supply sa buong linggong gastusin. Nang araw na yon ay hindi ako makauwi dahil may training kami at hating gabi na kami kung matapos. Hindi ko kasabay si Gian dahil may pinuntahan siyang okasyon. Pagod na pagod ako dahil medyo hectic ang training namin sa ROTC. Malapit na kasi ang regional fiesta ni Nuestra Señora de Finifrancia. Halos hilahin ko na lang ang mga paa ko at gustong gusto kong ibagsak ang katawan ko sa higaan dahil sa pagod. Pagpasok ko sa hall namin ay diretso agad ako sa kama ko at hindi ko tinignan ang paligid ko dahil hindi ko naman maidilat ang mga mata ko nang dahil sa antok. Sa gilid ng mga mata ko ay may nakita akong nakaupo sa may kama malapit sa bintana. 3 kama buwat sa higaan ko. Lima ko nagpasalamat dahil may kasama ko. Sa gabing yun, araw ng Sabado, kaya halos lahat ng mga kasama ko sa hall namin ay umuwi. Halos hindi pa ako makatulog at unti-unti pa lang nilalamon ang aking diwa nang makaramdam ako umuuga ang aking higaan. Kaya napadilat ako. Sinulubong ng mga mata ko ang karimlan. Nagtaka ako dahil hindi ko maalalang pinatay ko ang ilaw. Nakiramdam ulit ako na mabingi ako sa katahimikan. Ay pinilit kong pumikit. Tila nakakaloko. Muling umuga ang aking higaan na para bang niyuyugyug ng mas malakas. Lumilindol ba? Tanong ko sa sarili ko. Bumangon ako at nagdasal. Luminga-linga ako at pinilit kong inaaninag ang paligid ko sa higaan ko. Pero wala akong makita. Tanging maliit na sinag ng liwanag na nagmumula sa poste ng ilaw sa labas ang nagbibigay tanglaw sa loob ng hall namin. Tumatama ang reflection ng ilaw sa bintana. Tinawag ko si Hazel dahil siya lang ang alam kong kasama ko sa hall namin. Siya yung nakita kong nakaupo sa may kama malapit sa bintana bago ako matulog. Nakapag-adjust na ang mga mata ko sa dilim, kaya inaninag ko na tilang may bulto ng babaeng nakaupo sa higaan niya. Kaya napaisip ako na baka nagising din siya. Pinakaisapan ko siyang pindutin ang switch ng ilaw dahil siya lang ang mas malapit doon. Hindi nagtagal bumaha ang liwanag sa hall namin at sinalubong ng paningin ko ang mga bakanting higaan na maayos at nakatuping mga kumot at unan. Malinis na malinis, ngunit hindi ako maaaring magkamali. May nakita akong taong nakaupo sa may higaan ni Hazel. Siya pa nga ang nagsindi ng ilaw. Ano nangyari? Nasaan siya? Ang daming tanong na nagsalimbagay sa isip ko. Tila naman pelikula na nag-play sa alaala ko ang mga kwento ng kasamahan namin sa hall. Particular yung kwento ng babaeng nagmumulto sa dormitoryo namin. Biglang nagsipagtayo ang mga balahibo ko sa batok. Lalo na sa paglingon ko ay may nakita akong reflection ng isang babaeng nakaitim sa malaking salamin sa dingding. Napakurap ako. Nararamdaman kong may malamig na pawis na pumapatak sa noo ko. Hindi ako makasigaw dahil tiyak ko na magigising ang mga estudyante sa buong dormitoryo. Kahit tila naninigas ang mga paa ko. Pinilit kong tumakbo at lumabas sa hall namin. Lumapit ako
sa Hall A at nakiusap na makituloy. Hanggang mag-umaga ay gising pa rin ako at iniisip ang nangyari. Anong misteryoso ang bumalot sa dormitoryo namin.